What's up guys? Welcome back to the channel. So for today, it's sort of a continuation nung introduction ko nung Corvette doon sa other video. So nandito tayo sa shop ng kaibigan. It's called RB Tuning. It's here in Dubai as well. They're using mainline dyno. So ito, nakasalang na yung Corvette. Nagre-ready lang sila. So ayun, naka-ready na. Kaya ko, ano to, E85, no? Halo, 20%? 20% E85 and 98 pump gas. It's gonna be tuned on flex fuel with yung nitro setup. The same, the twin turbo and all. Ko, pinunas-punasan pa nga oh. Dagdag horsepower yan pag malinis, no? Oo. Pinababa nila ulit. Inangat na yan. Ito pala guys. Inangat na namin to pero sobrang baba pa rin. Tapos pag ano siya, pag nagma-max torque, no, pag naka-max dumada pa, no? So ito, latest additional, no? Fire extinguisher, no? Ito, nagpalit din pala ng ano, nagpalit ng spark plugs. So, previously, gumagamit kami ng NGK Iridium 7. Ngayon ay TR8 na to. So, grade 8. Kasi, for the reason na magtataas na kami ng boost from 10 to 15 PSI and may nitros na nga, tsaka may ethanol na. So, tsaka nakagap tong plugs. Hindi lang siya from the box, kakabit. Hindi. Ginagap namin. And ito din. Isa din to sa mga kinabit for this setup. This is called the MSD Fuel Pump Voltage Controller. Yeah. So, programmable din siya. Ang main use nito is yung tuner, pwede niyang i-program yung lakas ng voltage ng fuel pump. So, pwede mo niyang taasan yung output depends on the RPM, the load, para mas maraming fuel na ibato dun sa front side. So, ayun, magantay lang tayo. Antayin natin sila na matapos yung setup. Then, we'll show you some of the pulls on the dyno. And hopefully, okay lahat. Makita natin yung horsepower reading sa dyno later.
gitna tayo ng dyno session. We're doing almost 850 horsepower wheel. Kasi meron tayong problema pa rin sa fueling, which is kailangan talaga ng dual pump. And hindi na kaya nung stock ECU kasi sabi nga namin, stock ECU, this is still on stock ECU, which is very old. And para dun sa mga nakalagay sa kotse, hindi niya na kayang i-support dun sa fueling table. So anyway, now they're finalizing the tune. And ngayon, ang problema, nung nasa nitros na, masyadong malaki yung nitros jet. So ngayon, sabi ng tuner, palitan ng mas maliit. So yun yung ginagawa ni Sir Iko ngayon. Huwag ka mahulog, huwag ka mahulog. Baka mali ba ako sa niya ito, saka ano ba? So ayun, tatapusin lang ni Kuya Iko yan, then another 2, maybe 2 to 3 pulls to finalize. Then yun. Excited na akong gamitin sa truck. So ayun, finally, we're done. So as I said, we maxed out sa 830, 840 horsepower because we have fueling issues still and ECU capabilities. So that will be sorted for the next dyno session. Now they're unstrapping the car and then it's time to go. And then pagdating sa shop, lilinisin ulit, then i-ready na siya for track day session on 22. So we have today 15. We have 7 days to finalize. So far so good for the power band set. Yung setup niya. Saya-saya ko para 2 taon tong inantay. Guys, this is my tuner. Hey guys! And the builder. Pope mechanic. Kuya Iko. Ayun guys, bibigyan namin kayo ng mga street pulls. Now! Ano mas matulin? GTR o ito? Solid! Sir, congratulations! Mga daw sumasaya! Back to base, back to home headquarters.
Buo yung Corvette. Wala nangyari, walang aberya. Thank you, Lord. Ayun guys, that concludes our fun episode for today. What's important is the car came home very safe. It's still in one piece. The turbos are still okay because last dyno we did, it messed up one turbo. And it's another, damage on the pocket. But it's okay now, all good. So now, tomorrow, we'll start the preparations for the roll race coming in 7 days. And we have, may tambay kami ng mga kaibigan ko bukas. So if you're invited, welcome to Juggernaut. See you on the next episode. Thank you for watching the video. I hope I entertained you a bit. Don't forget to please like, share, and subscribe my videos and my page and the TikTok. I'm gonna make an Instagram page very soon and Facebook as well. Thank you and see you on the next vlogs and episodes. Cheers!